Ang misteryosong delivery package ay lumabas na isang mapang wasak na patibong, na instant na pumuno sa buong silid ng isang makapal na pulang lason na hamog. Mabilis na sumigaw ng babala si Lin Zichen para sa lahat na pigilin ang kanilang hininga at iwasang malanghap ang nakamamatay na pollen, ngunit ang toxin ay mabilis nang kumakalat. Sa pagkaunawa na kailangan niyang ma-neutralize ang pinagmumulan ng lason agad-agad, itinuro ni Lin Zichen ng diretso ang mapanganib na mutant plant. Mabilis na kinumpirma ng kanyang system na ang blood sacrifice flower ay matagumpay nang naitago sa loob ng bago niyang na-unlock na biological storage space, na nagpapatigil sa patibong na maglabas pa ng higit na lason. Sa kasamaang palad, ang pinsala ay nagawa na. Pagtingin sa bumagsak na sina Shen Qingan at Ma Weiwei, napagtanto ni Lin Zichen na ang lason ay mas malakas kaysa sa iniisip niya. Hindi lamang ito umaasa sa paglanghap, dahil kahit ang simpleng pagdikit ng pollen sa balat ay sapat na upang ganap na maparalisa ang isang biktima. Habang nakikipaglaban sa pisikal na epekto ng toxin, hiniling ni Yuyan na malaman kung sino ang maglalakas loob na maglunsad ng ganoong karumal-dumal na surprise attack. Sa tabi niya, dumaing sa sakit si Liu Chuanwo, at binanggit na ang paggamit ng mga mutated plant bilang sandata ay isang signature move na direktang nagtuturo sa mapanlinlang na plant god cult. Dahil natatakot para sa kanyang kaligtasan, ang nanghihinang si Shen Qingan ay desperadong nakiusap kay Lin Zichen na iwanan na sila at tumakbo. Itinuro niya na ang mga cultist ay malinaw na humahabol sa kanya, at hindi niya dapat isapalaran ang kanyang buhay sa pagsusubok na protektahan ang natitirang bahagi ng grupo. Ngunit ang pagtakbo palayo ay wala sa plano ni Lin Zichen. Sa halip, lubos niyang pinatalas ang kanyang high-level spiritual power, gamit ang kanyang pinahusay na perception upang i-sweep ang nakapalibot na lugar at tukuyin ang eksaktong lokasyon ng mga umaatake. Gaya ng kanyang hinala, isang kalabang strike team ng mga cultist ang mabilis nang sumusugod sa bakuran ng campus, na nagmamadaling i-lockdown ang gusali at hulihin ang kanilang target. Sa pagtakbo palabas ng research facility, nakita ni Lin Zichen ang 7 pambihirang malalakas na energy signature na diretso sa kanya, na nagpapatunay na ang ambush party ay mabilis na lumalapit. Bago pa siya makapaghanda ng isang counter strategy, isang dambuhalang figure ang biglang hamarang sa kanya, na humaharang sa kanyang landas. Ang kahangahangang kalaban na ito ay ang 8th Elder ng Plant God Cult, na mapang-uyam na nagtanong kung bakit ang batang estudyante ay tumatakbo ng ganoon kabila sa paaralan. Nagpapakita ng isang masamang ngiti na may pulang mata, nananakot niyang tinanong si Lin Zichen kung nakaranas ba ito ng isang uri ng emergency. Sa halip na mag-aksaya ng laway sa maliit na usapan, nagpakawala si Lin Zichen ng isang suntok ng diretso sa mukha ng elder. Gayunpaman, madaling naiwasan ng cultist ang patama, na nag-iwan sa mga instinct ni Lin Zichen na sumisigaw sa alarma habang napagtanto niya na nakikipagharap siya sa isang napakadelikado at rare level na powerhouse. Mapang-uyam na pinuri ng 8th Elder ang matalas na reflexes ni Zichen, na binabanggit kung gaano kahanga-hanga na umatake ito ng walang katiting na pag-aalinlangan. Gayunpaman, natapos ang papuri doon ng ang mga dambuhala at may mga tinik na baging ay biglang sumabog mula sa lupa, na mahigpit na pumulupot sa mga bisig at binti ni Lin Zichen upang limitahan ang kanyang mga paggalaw. Sa paniniwalang ang batang kahanga-hanga ay neutralisado na, sumigaw ng mga utos ang Elder, na nag-uutos sa kanila na sugurin ang Research Institute at kidnapin ang mga paralisadong miyembro ng Heavenly Human Pavilion. Ang mga tauhan ay agad na tumakbo palayo upang isagawa ang kanyang mga utos. Ngunit seryosong minalit ng mga cultist ang kanilang biktima. Ginamit ni Lin Zichen ang kanyang biological attribute, ang Lord of the Forest, na instant na umagaw sa genetic control ng mismong mga halaman na gumagapos sa kanya. Dahil ang mga may tinak na baging ay sumasagot na ngayon sa kanyang kalooban, pinunit ni Zichen ang sarili palaya at agad na hinabol ang hit squad. Sa pagpapasya na kailangan niyang in-neutralize ang mga tumatakbo bago nila maabot ang kanyang mga kaibigan. Tumalon si Lin Zichen sa aksyon. Sa pagmamanipula sa mga dambuhala at kasing talas ng labahan ng mga baging ng may nakamamatay na katumpakan, pinagpunit-punit niya ang 6 na tumatakas na tauhan, na nag-iwan sa buong squad na permanenteng tapos na sa isang madugong hagupit. Nang makitang naubos ang kanyang strike team sa loob ng ilang segundo, pinakawalan ng galit na 8th Elder ang kanyang napakalakas na biological pressure ability. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin sa kawalan ng paniniwala,
habang namamangha sa imposibleng hanay ng mga tila pandarayang katangian na siksik sa katawan ni Lin Zichen, mula sa poison immunity hanggang sa pagmamanipula ng halaman. Sa pagpuno sa buong lugar ng kanyang buong lakas, nag-trigger ang Elder ng isang dambuhalang bug zone ng pulang enerhiya na ganap na nagwasak sa nakapalibot na lupa, na nagpapalipad sa hangin ng mga mabibigat na labi at malalaking bato. Ang mapangwasak na bigat ng rare level pressure na ito ay marahas na nagpabagsak sa ating bida sa lupa, na nagdiin sa kanya sa ilalim ng isang napakatinding puwersa. Malamig na inutusan ng Elder ang bata na itigil ang kanyang walang silbing pagpupumiglas at sumuko sa kanyang pagkabihag.